Hi guys! Walking in a random alley in Japan. Uh, Parang sticky rice. Frankie the beef sushi, cake and ice cream. One way or another, I gotta see ya. Hi guys! Welcome back to my channel. It's another medyo rainy day here in Nagoya, Japan guys. And today we're doing a day trip near Nagoya. Pupunta tayo sa Takayama and Shirakawa-go. And meron pang isang stop actually na parang Old Craftsman Village yata. So tatlo yung stop na pupuntahan natin. Nag-book lang din ako ng tour sa Klook. Of course, if you're booking your tours and activities sa mga bansang pinupuntahan nyo, or even sa Philippines, you can book it on Klook and use my code Marvin sa Mako Klook to get discounts. May kinuha lang ako na hot chocolate from the hostel kasi libre yung mga drinks sa hostel, no? Ay, bawal pala. Bawal ba uminom habang naglalakad, guys? Kasi dito sa Japan, bawal ka pala gumanon. Uminom lang ako para medyo mabuhayan ako kasi medyo maaga ang call time. Call time is 8:20. So nagising ako ng mga 6:30. And then paglabas ko, tignan nyo, basa-basa yung daan. So maulan pala kaninang madaling araw. Hindi ko naramdaman. Pero buti tumila na siya. Yan, sasakay lang tayo ng train. 15 minutes ang travel time going to the meet-up point. Pwede namang lakarin papuntang Nagoya Station, mga 30 minutes na walk. Pero magti-train na tayo. Baka maligaw pa. Or baka malate ako. Hindi pala maligaw. Baka malate ako. So ito yung biyahe natin na from my hostel. Sasakay daw tayo ng Fushimi Station, Higashiyama Line, Yellow Line. Tapos, one stop lang pala. One stop to Nagoya Station and then we walk 7 minutes to the meet-up point, which is this one. Let's go. Ito na yung Fushimi Station. Parang underground train station siya. Local cafes. Kita niyo yung mga nakasalubong natin para mga pupunta sila sa work. No? Kasi yung oras na to parang pasukan to ng mga nagtatrabaho. Back on the days na nagtatrabaho pa din tayo sa Makati, BGC, and sa pa ba ako nagtrabaho? Ortigas, Bardagulan lagi araw-araw, no? Yung sumasabit-sabit ka sa jeep. Hindi ko na masyadong napapansin ngayon kasi hindi na rin naman ako masyadong gumigising ng maagat para makipagbardagulan sa jeep. Meron pa ba ngayon yun? Yung parang, feeling ko meron pa, no? Yung gigising kayo ng madaling ng maaga tapos ang tagal talaga minsan dumating ng jeep. So parang pag may dumating na jeep, agawan kayo, ganun. Yung parang agawan kayo tapos sasabit ka na lang, no? Kasi malilate ka na sa work. Tama ba itong nilalakaran ko? Naalala ko nga one time nakasabit ako sa jeep. Tapos di ba bababa na ako dun sa malapit sa office. Kasi pag nakasabit ka kasi sa jeep, yung hangin, sagap na sagap mo. So, parang you're not at your best. Parang haggard ka. Tapos, sakto kasi yung workmate, may crush ako ng workmate. Tapos, nandun siya sa bababaan ng jeep. So, parang, shucks, sabi ko nakakahiya. Kasi parang haggard ng itsura ko. Baka hindi niya ako ma-crush back. Tapos, nag-ayos ako sa CR, like, inayos ko yung itsura ko. Parang wala pa rin namang effect. Like, both yung haggard self ko, tsaka yung maayos na self ko, parang hindi niya naman type talaga. Walang pinagkaiba. Guys, make sure lang na nasa tamang platforms kayo. Dito tayo sa Fushimi, tas one stop away Nagoya. Makikita nyo naman yung arrow ng train. Sabi ng arrow, papunta yung train doon. Baka kasi sumakay kayo sa kabilang platform, ayun, no. Mapunta kayo sa mas malayo. Lagi nyo lang tingnan yung ganito. Very helpful yan sa akin. Yun guys, nakarating na tayo dito sa Nagoya Station. Ang game plan ko, game plan guys, lalabas ako ng building kasi nalilito ako pag nandun ako sa loob ng Nagoya Station kasi nga maluwag. Pero pag nandito ako sa labas, parang mas naiintindihan ko kung nasaan ako banda. Nasaan ako? Char, hindi ko pala maintindihan pa rin. Okay. Gets ko na. Ayan kasi yung building na maganda. Yung kagabi. So, tinandaan ko na to kagabi. Di ba naglakad-lakad tayo dito kagabi? So, papasok ako dito. Tapos, dire-diretso lang to. So, anong gate to dapat? Wait, papakita ko sa inyo. Basta ito parang main gate.
Sakuradori side. Ayan. Yan. Sakuradori na side. Parang dito tayo papasok. Tapos lalabas tayo doon sa pinakadulo. Nandun na yung may big camera. Kung napanood nyo kagabi, ang ating palatandaan is big camera. So malapit sa big camera yung meet up point. Ayan ang Nagoya Station. Papasok na yung mga estudyante and yung mga magtatrabaho. Hala, parang mali. Kasi meron na namang ticket dyan. Nag-exit na kasi ako. Shucks. Dito. Basta kailangan natin makapunta sa side na yun kasi hindi tayo makapasok dyan kasi may ticket, diba? So, lakad tayo sa gilid na to. Baka may way dyan na walang ticket. Starbucks. Travel JR Tours. Marami lang ganap dito sa may Nagoya Station. Dire-diretso pa natin to. Diba? Medyo malaki kasi yung station kaya if first time mo, medyo nakakalito siya for first timer. Ako hindi ko first time pero nalilito pa rin. What's new? What's new? Ganda naman talaga ako lagi. Basta pag makita nyo na itong mga JR lines, yung mga Shinkansen side, ito yung mga sasakyan papuntang Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka. At pag nakita nyo yung Shinkansen North Entrance. Pagka North Entrance, labas na kayo. Meron dyang daanan palabas. Paglabas nyo makikita nyo yung big camera. Ayan o, yung malaking building ng big camera. Kita nyo to, big camera. Ay, dito yata ito. Parang maraming mga nakaano dito. Ito na yata yung clock. Yes, makikita nyo naman sa clock. Sabi nyo, please meet in front of ganyan. The tour guide will be waiting with the Wonder Tour flag. Tapos, ito na. May nakita na akong nakahawak ng Wonder Tour. Ayan, Wonder Tour yung kanyang flag. So mukhang dito nga yung meet up guys. Basta ito lang tandaan nyo yung building lang ng big camera. Tapos before kayo tumawid doon, meron na ditong ganyan. Parang dito nagkukumpulan yung mga tour guides. So, tapos ayan na yung train. Yung Nagoya Station. So mag-exit lang kayo sa northbound ng Shinkansen. Tapos ito na yun, malapit na siya dito. Hi guys! May nakilala ko Pilipino. Anong pangalan mo? Hello, Rafael. Rafael. Yes, same gawin ng tour to Shirakawago. See you! Hi. Ganda ng mga bundok. The fishing, I think it's called fly fishing, but not today. Guys, may river dito. Kaso maulan today. Guys, sinecheck ko yung weather forecast today. Nandito kami sa Goju. Oh my god. It's gonna be a rainy day. Guys, so we finally arrived sa ating first stop. So tatlo yung stop natin sa tour na to. First, ito is Gujo Hachiman Craftsman Town. Second is Takayama. And then third is Shirakawago. So itong Gujo Hachiman, sabi nila dati daw is parang castle village siya, and then maraming mga clear waters, mga rivers. Kaso ngayon kasi umuulan, so I'm not really sure kung clear ang water. Pero tingnan nyo naman guys, kasobrang kaganda ng mga mga bahay-bahay dito. Parang nasa small village siya, no? So binigyan lang kami ng isang oras dito to walk around, explore the city, or explore the town rather. Ang ganda, my gosh. So yun guys, ang in-advise ng tour guide namin, go straight daw, tapos go to your left, tapos iikutin doon, tapos dito ang pauwi. But I decided to do the reverse. Para hindi tayo masyadong nakasabay sa very touristy na crowd. So, ang gagawin ko, magsisimula ako sa last na area. Tapos, pabalik ako dun sa first area. Para hindi tayo sasabay sa crowded. Alam mo namang, hilig ko lang maglakad-lakad sa mga ganitong klaseng area. Ang cute ng mga alleys, no? Ganda dito guys. Actually ngayon ko lang napuntahan to.
Gojo Hachiman. Tapos meron daw dito sikat na dance. It's called Gojo Dance. During summer daw, sumasayaw sila parang fire dances, ganon. And then sabi ng tour guide, it's one of the 3 most famous dances in Japan. Am I right or am I right? Shibakaku. Ay, charing hindi. Dead end pala, dead end. O, diba? Ang ganda ng strategy ko. Inuna ko yung last na area. So, hindi ko sila kasabay. Parang mas nasa solo natin yung area. Ayun yung river. Meron daw mga restaurants dito. Tapos may... Hindi ko na intindihan masyado. May pinapatry na food yung tour guide namin. Masarap daw yung parang may food dito. Ayan. Kaso maulan kasi kaya yung river nila medyo dirty, no? Siguro kung during clear day. Ay, ang cute ng village. Tignan nyo guys, oh. Nasaan kaya yung second bridge? Wow. Wow. Oh, medyo maano nga lang yung tubig o dirty kasi maulan eh. Pero nai-imagine ko kung hindi maulan, tignan nyo. Ang ganda siguro dito. Oh, wow. Ayan guys. Ito yung second bridge. Andun yung mga ka-tourmate ko. Nandun sila sa kabilang bridge. Ayan o. Pero ang ginawa ko, inuna ko itong isang bridge. So, wala akong kasama. Tapos marami daw mga local shops na pwedeng pagtryan ng mga delicacies dyan. Hey! Saan kaya yung mga local store na sinasabi ng tour guide namin na pwedeng mag-try ng mga local delicacies dito? Pasok tayo sa eskinita na to. Ang ganda ng daanan nila. Feeling ko talaga kung hindi maulan, clear sana yung mga water dito sa gilid. Oh. Kaso ngayon medyo dirty siya kasi dumulan. Diba? Ang sarap-sarap lang mag... Ayan. Nawala na yung ulan para mas kita niya yung background. Diba? Walking in a random alley in Japan. Walang tao. Masyado ba ako nauna? Bida-bida kasi, no? Pero ang saya kung friends kayo, tapos mag-picture kayo. Wala kayong kaagaw dito sa mga alleys, oh. Bakit kaya ganun, no? Yung mga villages sa Japan talaga. Sobrang tahimik, no? Parang walang mga marites na nagkikwentuhan. Di ba kasi kung sa Pilipinas yan, andito na sila Maring Tess, sila, ano pa mga ibang mga tawag kila Mare, nakalimutan ko na, basta yung mga Marites, no? Nandyan na sila eh. Dito wala eh, no? Hindi uso sa kanila yung mga magkumpulan sa labas, magtsikahan sa mga nagaganap sa buhay, yung may nabuntis na kapitbahay, meron daw yung isang anak, hindi daw hindi ang tawag doon, hindi daw nagpaparamdam, ganun. O ano ba yung mga chismis sa bayan, yung kapitbahay daw naging aswang, di ba, mga ganun. Mga ganun yung chismis sa aswang daw si ano. Tapos, hoy, alam nyo ba, nag-break na daw yung magjowang yung anak ni di ba lagi yung nagpo-post sa social media. O nakakita ka na naman ng pogi ko talaga, beshi, ayang mata, bishi. Parang walay, or itutuloy ko ba yung joke na yun, or parang it's not giving anything. Actually, merong nare-recommend yung tour guide namin na castle. Kaso 20 minutes yung papunta kasi paakyat daw yun. Tapos baka 20 minutes din pababa. So 40 minutes na. So hindi kaya ng isang oras. Wala na kaming ibang mapupuntahan. So most of us hindi nagpunta doon. Parang may nakita lang ako 2 or 3 na yun yung pinili nila. Instead of strolling around the village, mas pinili nila na magpunta sa castle. Most of the shops kasi hindi pa sila open. Sabi kasi ng tour guide namin, usually 11 AM pa nagbubukas yung mga shops. May few daw na nagbubukas ng 10.
Now is 10:27. So maybe that's the reason kung bakit sarado pa yung mga shops. Kaya hindi ko makita yung sinasabi niya na meron daw ditong parang sikat na pagkain na pwedeng itry. Parang local dish nila dito. So okay guys, nandito na tayo sa first bridge. So ako na lang yung tao kasi wala na sila. Binaligtad ko kasi yung itinerary. Wow. Japan! One way or another, I gotta see ya. I gotta get you. One way. I think ito yung place na parang, for example, yung mga maybe old Japanese people, mga nag-retire na, gusto na lang nila tumira sa malapit sa nature. Alam mo, naririnig mo yung waterfalls dyan. Tapos ganito na lang yung vibe, sobrang tahimik lang. Although meron pa rin naman mga amenities like this, ano ba to, restaurant or grocery store. Pero basically, quiet village lang siya. May mga shops pa rin. Although hindi pa sila bukas. Mga 11 pa ya siguro yata sila magbubukas. 11 AM. Ang cute din ito. Yan, may mga actually may mga gelato din sila. Pero sarado pa kasi. Siguro pag mag-Nagoya kayo tapos gusto niyo lang ng parang day trip. I think mga less than 2 hours din na bus to. 1.5 hour. Gusto niyo lang ng day trip. Siguro after 11 AM, punta kayo dito. Tapos kahit lakad-lakad lang kayo around the area. Tapos yung mga rivers. Pwede siyang magandang day trip ideas. Mga small cafes din dito kasi hindi pa bukas. Nasa may gilid pa naman siya ng river. Ang sayang tumambay dito, Ito yung river, tapos may cafe dito. Ay, ganda dito, my gosh. Bili na ako ng drink sa vending machine, guys. Hindi ko makita yung sinasabing pagkain ng tour guide. Hoka Sapporo double lemon. Parang vitamin C din siya, maasim. Medyo nagugutom na ako kasi hindi pa ako nag-breakfast, pero na-excite ako for lunch kasi ang lunch namin is sa Takayama. Tapos sobrang sikat doon yung Hida beef. Parang one of the best beefs in Japan. So, ito-try natin sa Takayama. So, titiisin ko na lang yung konting gutom ko. Kasi masarap naman yung ating lunch. Let's go! Tsaka tumila na yung ulan. Thank God. Thank you, Lord. Maga ako. 4 minutes. But parang wala pong tao. 4 minutes na lang. 気になる方はぜひ、よかったら写真の中でご見てみてください。それでは皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Okay guys, so we finally arrived sa ating second stop, Takayama. So ang Takayama, sikat dito yung Hida beef. So for lunch dito tayo. Tapos 2 hours yung binigay na free time sa amin. Actually nagugustuhan ko yung tour na to kasi maraming free time. Like sa kanina 1 hour, ngayon naman 2 hours. Hindi kami yung parang nakasunod sa tour guide. Parang meron kang freedom na i-spend kung paano mo gusto i-spend yung 2 hours na yun, no? Hindi kasama ang lunch sa tour, so kanya-kanya kami ng lunch. Maghahanap tayo ng mga pwedeng kainan. Guys, itong tour na to nabook ko siya sa Klook, mga 2,000 pesos plus lang. But I remember kapag winter or autumn, nagiging mahal to. Kasi nga ang Shirakawa sikat siya during winter, di ba? So pag winter nagiging 4,000 or 5,000 pesos per person itong tour. So pag summer kasi hindi siya masyadong peak season, ayan, mura siya, 2,500 ganun, 2,500 lang. Tapos I recommend kung one day lang ang meron kayo, mag-tour na lang kayo kasi mahal ang mag-commute. Kasi nga 'di ba dati na gawa namin to ng friend ko si Leo. Nag-commute kami kasi naiwan kami ng tour. Ang mahal lang pamasahe, parang libo-libo din. Thousands din yung pamasahe. Tapos ang lalayo pa ng biyahe nito kasi 3 hours. Ganun. So at least ito may transportation na kayo, tas kasi doon na kayo mismo bababa sa mga tourist spots. Tas marami namang free time. Nai-enjoy ko yung free time actually. Tinatawag din daw na parang Little Kyoto ang Takayama kasi marami dito mga traditional old
wooden houses. Mamaya makikita natin dyan sa main street. Yan, ito na yung pinaka main street ng Takayama guys. Kita nyo diba yung mga old wooden houses. Parang Kyoto yung kanyang vibe. That's why tinatawag nilang Little Kyoto. Marami din daw mga restaurants dito pero since ito yung pinaka main na street, busy area. Maraming tao. Ano kayang kakainin natin? Wow! Tignan nyo yung beef na yan. Yung yata Hida beef. Tapos parang savor the ultimate Wagyu beef. A local specialty you can only taste here. Wow! Inviting. Magkano ba yun? Sige, i-check muna natin yung mga kalapit restaurant. Baka may makita pa tayong better. Ang daming naka-uniform dito. Baka may school zone din dito or something. Ay, ang cute. Mga naka-ice cream sila. Ayan, parang sarap ng beef talaga. Medyo on the pricier side. 4,180 so mga 1,200 pesos. Pero beef, Wagyu beef kasi to guys. And dito lang natin matitikman yan sa may Takayama or sa may Hida. Actually, ay, si Kuya pala. Hello. Actually, di ba ang Kobe beef, parang pinapaniwalaan nila na isa sa mga masasarap na beef dito sa Japan is yung Kobe beef. Pero itong Hida beef, parang there's an argument na almost same lang daw sila ng lasa or even mas masarap pa. So, di natin ma-confirm. Pero actually, nung nag-Kobe ako, mas nasarapan ko yung isang beef na hindi masyadong mahal. Kami ni Erwin, di ba? So, I'm not sure kung anong... Hindi naman ako beef expert. So, hindi ko ma-confirm kung ano ba talaga yung pinakamasarap. Meron din sila mga sushi beef. Oh, parang sarap din yan. My gosh. 1,200. Pero baka hindi pa tayo mabusog dyan. Mga drinks naman. Ito mga 500 yen lang yung mga juice nila. Oh. So mga 200 pesos. 500 yen din yung mga matcha ice cream, tarts. Ganda ng Takayama, no? Lalo siguro kung like hindi siya crowded. Ang sarap mag picture dito. Merong area dito na mahaba yung pila. Tapos, 200, 400 yen lang. Gusto mo i-try natin? Para mga beef popsicle, ganun. Sige, try nga natin. Akala ko yung pinipilahan nila is beef. Parang rice pala. Parang sticky rice. You know. Rice. Tapos merong... Anong flavor yan? Parang may meat flavor. Parang siyang yung famous na mochi sa Asakusa, sa may Tokyo. Di ba may famous doon na mochi? Na parang bilog-bilog. Ito instead of bilog, parang ganyan siya. Parang ice cream. Pero kailangan ko talaga mag-beef. Beef ang ating goal dito. Ang rating ko dito mga 8. Parang kulang ng ulam. Kasi parang rice to eh. Rice na may ulam na flavor. Pero parang gusto ko ng karne. May parang sarsya ng karne. Pero walang karne. Takayama guys. Diba? Ang ganda ng street nila dito. Na-preserve talaga nila yung mga parang traditional wooden houses dito sa Takayama, no? Parang gusto ko talagang kumain ng beef. Medyo mahal siya pero parang gusto kong ilaban. Sige na. Minsan lang naman. Or walang tao. Or closed pa sila. Ito yung menu nila. Actually, meron sila pero mga pork kasi to. Beef kasi yung sikat dito, no? Ito beef. Hida beef roast beef bowl. 1.8 lang. Pero parang walang... May dessert din sila dito. Pero walang parang waiter or something. Maybe try talaga natin to. Parang ang sarap. Sige nga, try ko yan. Wala kasi yung presyo eh. Baka gulatan, no? Pagpasok ko, tapos biglang 10,000 yen pala. Ay, hindi. 1,800 lang? Ayun, no? Supreme Hida Beef Sandwich, 1,800 yen. Wow. Not bad. Tara, try natin.
Cafe. The entrance is under the stairs. Please take off shoes. Wow. Cafe? Ayun yung cafe, oh. Sige nga, parang naku-curious ako dito sa cafe. Guys, pumasok lang ako dito sa... Ay! Wait lang, mali yata ako nung pinunta. Magte-take off sana ako ng shoes, pero nabasa ko. Ano ba yung Wagyu, yung gusto ko. The Wagyu, the room. Saan banda yan? Bakit walang mga tao yung mga restaurant nila, no? Wala ka mapagtanungan. Ay, closed! Break time, I'll be back soon. Ano ba yan? Sayang naman. Ito sana, oh, ang ganda ng parang garden cafe. Tapos, ito yung kanilang mga menu. Kasi naka-break time. Gusto ko yung nag-break time siya ng 12:48. Alam mo yung parang lunchtime ng mga tao, no? I love it. Kudos to the restaurant. At least meron silang work-life balance. Hindi sila masyadong profit-oriented. Nakafocus sila sa balancing between life and work. Naka-break sila. Magganito na nga lang tayo, guys. Yung parang beef sushi. Can I pay using card? Yes. Okay, so try tayo ng parang Hida beef sushi. Itong dalawang piraso. Ay, shucks. Medyo mahal siya. Parang 1,400 yen. So, mga 540 pesos yung dalawa. So, imagine yung isang subo mo dito. Ito is mga 280 pesos na ito. So, namnamin natin to talaga kasi 280 pesos ang isang subo. So, dapat bawat subo mo dito, linamnam talaga to. Wow. Wow. Grabe. Wow. Isang pinili ko lang na flavor. Salt plus wasabi. Ang ganda, grabe. Parang ayoko mo nang ubusin kasi 542 yun. 280 na yun, tin. Ang sarap pero hanggang dito lang. Hindi man lang siya umabot sa tiyan ko. I-cheers natin, guys, kasi 280 pesos to. Titigan muna natin na matagal para naman ma-ROI natin. Ay, baka masira pa natin. 280 pesos in 3, 2, 1. Matitikman mo na. At patagalin natin para yung exposure niya magamit natin sa video kasi mahal eh. Titigan natin parang wow, very tender. Charot. Tama na. Wow. Pero medyo napadami ng wasabi. Naluha ako sa wasabi pero the beef premium quality beef. Kaya ganito kumakain yung mga mayayaman. Yung parang hanggang dito lang, ti. Nagbayad ka ng 500 pesos hanggang dito lang. Di man lang. Yung ka na. Punta tayo ng 7-Eleven para ko. Charing. Fairness naman, may libre palang tubig dito, guys. Sulitin natin kasi ang mahal nun. I-ROI natin yung tubig nila. Guys, meron din sila mga beef croquette, no? Ayan. Tapos 400 yen lang. Siguro bili tayo ng ganito para mabusog naman ako. Tapos shrimp tempura. One and then one beef croquette, one tempura. Okay. Guys, dinagdagan ko yung pagkain ko kasi hindi ako nabusog. So itong tempura 500 yen, ito 400 yen. So siguro mga 100 plus pesos, ito mga 200 plus pesos. Ganun. Medyo mahal kasi nasa touristy area tayo. Pero hindi talaga gumanon yung kinain ko, hanggang dito lang talaga siya. This is cheers, guys. Tempura. Mayroong mayonnaise. Pero parang feeling ko ang dami ng breading. Although malaki na naman tempura, pero ang kapal ng breading. Maybe 8.5. Try natin si beef croquette. So parang beef patty. Makikita mo pa lang parang very
Juicy na. Mmm. Wow. Parang crunchy beef burger na medyo hindi siya masyadong matigas eh. Hmm? Crunchy from the outside. Mmm. Parang ito yung sikat na beef sa may Shinsoji Temple. Kung naaalala nyo, nag-Tokyo tayo dati. Sa may Shinsoji Temple. Hida beef din yun, di ba? Ganito yung lasa, masarap. Crunchy from the outside, tapos parang very, medyo mamasa-masa yung inside. Ang sarap. Parang gusto ko ng kanin. Yes. Sila Pablo, yung mga friends ko, si Pablo at si Ari, nagme-message sila kung anong oras daw kayo magkikita-kita bukas. Parang namimiss na nila ako. Kasi si Pablo, galing siya sa Tokyo, di ba? Tapos magkikita-kita kami sa Kyoto na lang pala kami guys kasi sobrang mahal ng hotel daw sa Osaka. So nag-decide kami na Kyoto na lang ulit kami mag-i-stay. So nagtatanong si Ari, sabi niya anong oras ako dadating para magkita-kita daw muna kami bukas ng umaga. Sabi ko baka tanghali or hapon pa ako. Tapos si Pablo naman nag-message, sabi niya na anong oras ka dadating ng Kyoto, magkita muna tayo. Feeling ko nami-miss na nila yung presence ko. We just finished exploring the main street, no? So, dyan na rin ako kumain, nag-lunch, naglakad-lakad. Mga 1 hour or less yung na-spend ko dyan. And then meron pa tayong more than 1 hour. So, saan naman tayo? Try natin maglakad sa ibang area. Ito kasi yung busy area, main street. Doon naman tayo sa mga hindi masyadong busy. Actually, pwede kayong mag-ramen. Tapos meron din namang beef, oh. No? Mas mura pa, 1.7. Pero mabubusog na kayo sa ramen. However, nabusog na rin ako sa pakonti-konti kong kinain eh. Yung mga beef croquette, tempura, tsaka yung beef sushi. Tsaka nag-rice pa pala ako kanina yung dami ko palang kinain. Kaya pala I feel full. Pero parang gusto ko mag-dessert. There's always room for dessert. Ayan no, meron din sila dito mga ilog-ilog. Ay, parang mas maganda dun sa kabila. Oosh. Sorry. Ayan, lakad-lakad pa tayo. Ito yung gusto kong tour, yung parang may pinapabayaan ka lang. Kailangan ko lang talaga ng transportation. Gusto ko lang ng transportation. Tapos sa bus naman nagdi-discuss na yung tour guide. So gusto ko pag outside the bus, free time na. Kasi may mga tour na nung Taiwan, di ba yung Sun Moon Lake tour namin, na parang yung tour guide namin ayaw niya kaming pakawalan. Para niya kaming mga anak. So, para siya strict na daddy. And then may na-tour din ako sa may Fukuoka. Ganon din may tour guide din na parang kailangan sumunod ka lang sa kanya lagi. Parang feeling ko kasi gusto ko yung ako mismo yung nag-e-explore, alam mo yun? Ako mismo yung naliligaw-ligaw. Tapos minsan gusto ko maglakad sa mga ganito, yung parang hindi siya main street. Gusto ko maglakad sa mga ibang areas. So mas na-appreciate ko yung free time kasi may hahawak ko yung oras ko. Alam mo, dapat dito lang ako kumain. Sa hindi main street, mas marami pang option dito. Ganda rin ng family store, Sato. Siguro in the future, for example, kung medyo may edad na ako, gusto ko na lang ng chill na Japan, pwede magtakayama ako, tapos magstay ka na lang dito ng few days, no? Tapos parang yung living like a local ka lang. It's giving peace of mind talaga dito. Guys, meron palang famous na ramen shop dito. Tingnan mo yung pila. Ito yata yun, kaso masyadong mahaba yung pila kung gusto niya. Oh, diba? Yung ibang mga sikat na restaurant, wala siya sa main street. Diba? Dito wala masyadong tao. Ryokan Tanabe. Gusto ko talaga ng dessert. Pero sabi rin ng tour guide namin, sikat ang pudding dito. Pero meron din daw sikat na pudding sa Shirakawa ko, yung next na stop. Pero sabi ng tour guide namin, magkaiba daw yung lasa. So pwede daw natin matry both.
Wala naman akong makitang pudding dito. Japan! May nakita akong temple. Pwede kayong pumasok dito. No? Oh, tingnan mo. Ang ganda ng ano nila. Pwede kayong pumasok dito. Parang wala kasi masyadong tao. Wala naman sigurong entrance fee dito, no? Pag hiningan tayo ng entrance fee, sabihin natin, naubos po kasi yung budget doon sa sushi. 500 pesos po kasi yung dalawang peraso po. Baka pwede pong wag na muna pong, ala, ang ganda. Di ba? The beauty of walking. May mga nakikita tayong pagoda ba tawag dyan? Walang tao. Mga hidden gems, hidden temple. Ito mo guys, dito yung beef croquette 250, yan lang. Dun sa touristy spot for gano yun? 400, di ba? Tapos yung beef nila 800 lang. Yung 800 yen lang. 1,400 doon, di ba? Mas mahal dun sa main street kasi syempre yun, dun yung mga turista. So tip, para mas makatipid kayo, medyo wag kayo dun sa main street. Mas mura dito sa mga hindi main street. Parang gusto ko pang itry ito guys. Gusto ko pa talaga itry yung Hida beef. Nabitin ako. So ito, dalawang flavor. Isang Hida beef, ito extra special. Pwedeng dalawang extra special, pwedeng Hida beef. Pero try natin yung parang combo. It's another Hida beef taste test. So cash only lang sila dito guys. Wala na akong cash. Last cash ko na yun. So yun lang yung mahirap kapag sa mga small na ganito. Cash lang talaga sila or hindi sila nag-accept talaga ng card. So start muna natin sa Hida. Ito is very special. Dito muna tayo sa basic Hida beef. Tapos wala silang chopsticks. May nakasulat doon, only eat with your hands. So cheers guys. Wow. Parang ang Hida beef, medyo fatty beef siya. Ang ganda ng texture. Hindi siya melt in your mouth level, pero sobrang tender. Tapos ito wala kasi masyadong mga sashimi, wala masyadong mga kung ano-ano. So as in nalasahan ko yung mismong flavor ng Hida beef. This one is and almost half the price nung. Almost half the price nung nandun sa my main street. This is the very special one. Ang hirap na walang chopstick. Ba't kaya wala silang chopstick dito? Wow. 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 Namnamin ko kasi mahal din to. Magkano ba to? 200 each? Wow. Nakabitin pala. So ganun. Ramdam mo talaga premium quality beef. Love it, love it. Wait lang guys. Naghahanap ako ng 7-Eleven. Kailangan ko na mag-withdraw. Wala na akong cash. Baka kailanganin ko ng cash later. Is it the best beef? Parang feeling ko masarap yung Hida beef, but I think meron pa akong ibang wagyu or beef na natikman na as in melts in your mouth level, na sobrang sarap. So masarap siya, but I think hindi siya yung pinakamasarap for me. And lately kasi parang nahihilig ako sa sashimi. Alam mo, dati hindi ako mahilig sa seafood. Sign of aging. Di ba pag tumatanda ka na, nahihilig ka na sa isda? Dati hindi ako mahilig sa isda, sa totoo lang. Pero kasi iba rin naman kasi isda ng Japan guys. Like, yung sashimi din kasi ng Japan, parang ibang level, kaya nahilig ako. Ngayon parang mas gusto ko na yung sashimi kesa sa beef na sushi. Kung sushi lang yung labanan, I prefer the sashimi sushi. Cute na city rin yung Takayama. Actually, kahit nga parang one day kayo dito, kung gusto niyo parang slow pacing, no? Lakad-lakad lang kayo. Try kayo ng mga local shops. Ayan. Diba? Ang cute lang ng mga local shops. Wow. Parang sa Arashiyama sa Kyoto. Di ba may bridge din doon? Favorite ko rin yun sa may Kyoto. Yung sa may, di ba may bamboo forest. Tapos pag umalis kayo dun sa bamboo forest, meron doon parang stream. Ganyan. Hindi ka maganda dito pag sunset. O kasi meron mga bundok-bundok eh.
Wow. Kahit talaga sa ang prefecture ng Japan, no. Ngayon nandito tayo sa Gifu. Gifu. G-I-F-U. Gifu Prefecture. Ang ganda pa rin, no. Parang ang prefecture yata para mga province, ganun. Yung tawag nila dito sa Japan, prefecture. So itong Nagoya, Shirakawa-go. Ay, kasama ba yung Nagoya? I think so. Shirakawa-go, Takayama. Ito. Nasa Gifu to. Ang ganda rin yung spot na to, guys. So tingnan niyo. Huh? Kasi hindi pa siya touristy din. Lakad-lakad lang kayo. Marami actually mga spots dito sa Takayama na magaganda. Dito wala kang kaagos sa mga photos kung gusto niyo mag-picture-picture. Naiinis ako kasi ang dami ko nadadaanan ng mga sushi. Mga 800 yen lang, 500 yen lang. Sabi ko, ba't ba ako bumili ng 1,400 yen? Pero it's okay. For the experience. Para malaman nyo rin na mas mura kapag hindi dun sa main street. Sa main street, okay yung busy, pero marami actually ditong mga mas cheap na options. Ang ganda ng village. Ang ganda nitong Takayama, guys. Sobrang gusto ko yung mga ganitong klaseng lugar. Tahimik lang, mas maganda yung mga architecture, yung mga old Japan. Kaya nga gustong gusto ko sa Kyoto. Ganitong vibe. Sige, maglalakad na ako pabalik sa parking lot kasi 15 minutes na lang. Aalis na kami. Baka malate tayo. Hi guys! Hello! Hi! Mga estudyante. Kaya pala ang daming estudyante. Di ba sabi ko kanina, ang daming estudyante dito. Akala ko parang may school zone doon. Yung pala, nakatour pala sila. Sila pala yung nakasakay doon sa ilang bus na yon. Puro mga estudyante. Ang saya naman ng tour nila, Takayama. Ito na, dito na tayo sa parking lot. Hey guys, I'll see you on our next stop. Our last stop is Shirakawa-go. 这种感觉，很好看的一款布丁，吃起来的话也不错。大家感兴趣的话呢，可以去买一张。Guys, we're now in our last stop, Shirakawa-go. So dito lang yung bus stop, no? Diyan kami nag-park. And then, tatawid lang tayo dito sa tulay na ito. Ayan. Siguro pag winter kayo dumating dito, baka may mga snow dito. I think pinaka-winter dito mga Feb or January or Feb. Ganun, mas malaking chance na may snow. Kasi last time nagpunta kami dito December, first week ng December wala pang snow. Kahit second week ng December wala pang snow. Usually mga end of December, mga January para sure or February. Ganun. February at yung pinaka-peak ng snow nila dito. So pagtawid natin doon na yung mga bahay na famous sa social media. Pero mas famous talaga to during the winter kasi nga maganda siya tignan from above. Ayun, no, kita niyo yung mga bubong nila, no? Sobrang kakapal kasi sobrang lamig dito during winter. Sabi ng tour guide nga namin 6 months daw in a year eh. So ayun, yung mga snow para hindi siya magkumpul-kumpul sa taas. Pag ganun, no, pabagsak yung mga bubong nila para mahulog dito. Sobrang kakapal din para hindi sila pasukin ng lamig. Sabi ng tour guide namin minsan 6 months daw na nag-snow dito sa Shirakawa-go. Pero nagpunta kami ng December, wala pa namang snow. December, January, February, March, April, hanggang May. Siguro parang kapag mga April, May pa ano na lang, pa weather lang, hindi siya everyday may snow. And cute little shops. Bawat bahay talaga nila may bubong. Tapos sabi ng tour guide namin, every 40 years nila pinapalitan yung bubong nila. Ang tagal nila magpalit ng bubong na, pero tingnan mo ang kakapal. Cute. Di ba? Imagine during winter wonderland siguro, tas puno ng mga snow. Tignan niyo ito, tingnan niyo, oh. Wala siyang bubong. Or baka tinanggal niya kasi summer. No? Wala siyang yung makapal na ganun dito, oh. Or baka magpapalit na siya ng bubong.
Or baka yung iba tinatanggal talaga nila, no? Baka yung iba tinatanggal nila kasi hindi naman nila kailangan during summer. Mas kailangan nila during winter. Sabi ng tour guide namin, sikat daw ang mga dessert dito sa Shirakawago. Pudding, ice cream, cookies, and all that. So, yun yung goal natin, mag-dessert. Ito, ang gandang spot na to. Gandang photo spot dito. Parang mga... May sinabi kasi siyang 1,000 daw yung nakatira sa Shirakawago. But dito sa village na to, parang 600 yata. Or 600 na bahay. Tapos 1,000 yung tao. Or nabaliktad ko. Hindi ako masyado nakikinig. Yun yung sinabi niya sa bus kanina. Ganda, oh, tignan nyo. Ah, may mga palay-palay pa sila dito. Wow. Kaya mo kayang tumira sa ganitong village? Siguro kung ano ka na pa-retire, gusto mo na lang ng tahimik na place. Pero kasi what if gusto mo mag-mall? Gusto mo bumili ng mga aesthetic OOTD? Ang ganda, oh my gosh, no? Kailangan ko makahanap ng pang thumbnail. Wow, sobrang ganda. Tsaka buti na lang last namin siyang pinuntahan, no? Kasi nare-remember ko dati, nagpunta kami dito tanghali, sobrang init. Buti ngayon sa last namin siyang pinuntahan, so hindi na siya ganun kainit kasi baka parang aambon na naman, di. Ay, may ice cream dyan. Parang mas bumili ng ice cream. Granola ko. Gusto niyo mag-matcha. Matcha ice cream. Sige, lakad-lakad pa tayo guys ha. Ay, ang ganda. Ang ganda ng mga Japanese style na bahay, no? Ganda. Puro na lang. May mga pang sila ng kahoy, oh. May mga pang sibak. Tama bang Tagalog ko? Pang sibak. You forgive my Tagalog guys because it's really hard to speak in Tagalog, especially that I'm used to like only speaking in English, and it's hard. Sometimes I tend to forget. Letter A, forget. Forgot. I tend to forgot. Letter A, forgot. Letter B, forget. Letter C, forgotten. I tend to forget or forgot some terms. Oh my God. Ang ganda. Parang kahit saan ka maglakad, ang ganda. Tapos guys, may mga hotels din daw dito. So for example, gusto niyo magstay ng overnight, you can do that. Meron ding, you can do that. Ang arte, para meron ding direct bus from, for example, Shirakawago lang yung trip niyo puntahan. From Nagoya Station, meron ng bus na diretso dito sa Shirakawago. So pwede kayo mag-bus na lang, and then kung gusto niyo talaga dito kayo magstay for a night. My God. Parang siguro ang sarap niyang anniversary trip. For example, may jowa ka, tapos anniversary nyo. Oy, treat nyo siya. Dito kayo magstay sa Shirakawago, guys. Maganda siyang honeymoon. Honeymoon? Sana all may honey. Ako moon lang. Charot. Wow. Sobrang ganda. Ang ganda ng mga, mga bahay-bahay nila. Tapos UNESCO World Heritage to, guys. Kasi nga, sobrang na-preserve nila itong mga ganitong klaseng bahay. May mga flowers pa rin pala dito. May nakita akong ayun! Kinakain nila. Ayun! Diyan ba yun? Dito yata nila binili. Dito ba yun? Ito. Ah, tinapay pala siya. 550 and this stick comes with one soft and hard piece. Sige nga, try nga natin yan. For a change. One? This one? One stick. Yeah. Thank you. Diba? Oh, very cinematic. Taray. Welcome to my cinematic vlog in Shirakawago.
It's a light, it's a sky, it's a sea. It calls me Moana. No one knows how far it goes. Sorry. Mmm. Ito yung soft one. Para siyang muffin. Tama ba? Ito yung hard one. Mm-hmm. Chewy. Texture wise, mas gusto ko yung hard. Mas gusto ko yung hard texture. Tsaka parang mas gusto ko rin yung taste ng hard. Chewy, sweet. Itong ano parang chiffon cake. Itong top, parang siyang chiffon. Wow. Spell chiffon. Chiffon. Ala, S ba or C? First letter pa lang mali na. S ba or C? Sabihin mo na lang para siyang soft cake. Huwag na tayo mag-chiffon. Tayo papahirapan mo yung sarili ko. It's like a soft cake. S-O-F-T. Soft. Di mo kaya. Parang sarap na may kape. No? Parang kulang siya ng walang panulak. Parang ang sarap, tas ganito yung, oh my god. Imagine makakain ka ng soft cake. Ganito yung background mo. Shirakawa go. By the way, this is 500 yen. So siguro mga 100 plus pesos. Hala. may na-realize ako. Bawal pala kumain habang naglalakad sa Japan. I'm so sorry, I forgot. Okay, I'm gonna stay still. Bawal. Wala namang nakakita, guys. Or hindi tignan yung mga turista. Okay, kayo yung ano, naglalakad sila. Kumakain sila habang naglalakad. So, it's not me, it's them. Feeling ko naman pag dito, since touristy area siya, people don't care. Ginasti pa yung pagkakamali. Nakakalimutan ko kasi minsan, guys, kasi yung ibang tao ginagawa din naman, but let's follow the rule. Okay, bawal kumain habang naglalakad. Hindi ako kumakagat, ha. Hinahawakan ko lang. Maghanap ako ng panulak. Wala akong makitang drinks. Ito na lang muna, mag-ice cream tayo. Soft serve ice cream. Parang gusto ko lang ng matcha. Sige. Matcha 500 yen. Tao po, meron po ba kayong one matcha? A green tea, yeah? Okay. Tao po, meron po ba kayong malaki na bahay, malaking sasakyan? Payment is cash only. Okay. Buti may cash pa ako. Okay guys. So upo muna tayo dito habang kinakain natin itong cake and ice cream. Gusto ko yung vibe kasi hindi mainit, guys. Tapos may konting turista pero hindi siya super magulo. Green tea. Hindi pala siya matcha, green tea talaga. Lasang-lasa mo yung tea flavor. Cheers. Pagkain ba kayo dyan? Cheers tayo. 1, 2. Dapat guwapo ako. Cheers. Thanks. Simple life, simple joy, no? Yung mga ganito lang, katahimikan, peace of mind, simpleng ice cream, simpleng pagkain, simpleng tao. We all just want a simple but peaceful life. Di ba nga in the past few days, nakasama ko yung mga Chinese friends ko. Sila Ari, Pablo, 6'9". Ganun lang, yung parang simpleng makabili lang sila sa ukay-ukay ng worth 100 yen. Parang tuwang-tuwa na sila. Makakain lang kami sa sushi. So parang, basta sobrang grabe nila ma-appreciate yung mga little things. And to be honest, ako siyempre, di ba, lagi na ako nag-travel. Medyo nagkakaroon na rin tayo ng blessings. Sometimes na-overlook mo yung mga simpleng bagay na parang you really have to enjoy the simple things kasi 'di ba at every point in your life
meron kang option na i-enjoy kung anong meron ka. So kaya ngayon, this is a good reminder to all to enjoy the little things. Yung parang, ayan, ala, ang liit. I enjoy the little things. May nakita kong maliit na butil. Oh my God. Dali pagtawanan natin. 1, 2, 3. Ang liit ng butil. Okay. Ate, hindi mo naman niliteral mo yung enjoy the little things. Wag naman ganun kaliteral. Baka magbuka ka ng value naman pag may nakakita sa'yo. Wag naman yung ganun liit na parang i-enjoy mo na lang. I mean, yung mga simple things na ganito ba, i-enjoy mo lang siya, B. God, sobrang ganda. Yan. Parang perfect dito. Isa yung one way. 5, 4, 3, 2, one way or another. I gotta see ya. I gotta get you one way. Next week. I see ya. Ay, cute. Ang ganda ng tubig dyan, no? Blue. Blue na blue. Bluer than blue. Ay, iba din talaga yung Japan, no? City. Ang ganda ng city. Nature. Architecture. Yung mga tao. Yung pagiging advanced ng mga ganaps nila dito. Ay. Kaya, bakit ba lagi ka na lang nagja-Japan? Because of this. Because ang ganda kasi, B. Actually, sa totoo lang, wala naman ako balak na mag-Japan talaga this time. But, nagkaroon lang kasi ng Klook Creatorverse. And then, since libre na yung pamasahe namin, alam mo na, sabi ko, lubos-lubosin ko na lang. Total favorite ko ang Japan. Sabi ko, mag-extend ako. Wala rin naman akong ganap sa life ng date na to. So, sabi ko, okay, might as well. At hindi ako nagsisisi. Parang never naman ako nagsisi na nag-Japan ako. Every Japan ko is wonderful. Nawala ng English. Wonderful. Okay, bumuhos na naman yung ulan. So, kailangan na natin magpayong. But na-enjoy ko yung tour na to kasi sobrang dami ng free time. Like, you can really explore on your own, at your own pace. Hindi ka masyadong binamadali ng tour guide, ganon. So, kung gusto mo magpahinga, go. Kung gusto mo kumain, go. So, I recommend this tour, no? And again, if magtutour kayo sa Japan or kung saang lugar man sa mundo, you can always book that on Klook and use my discount code, Marvin Samako Klook. Ano na? Tama na, may 30 minutes pa ako before yung meet up time namin doon sa may bus. But, umuulan kasi siya. Okay, one last look. Shirakawago. I hope next time kayo naman yung makavisit dito sa mga pupunta ng Nagoya very soon, especially malapit ng autumn, winter lalo. Grabe Shirakawago during winter. I hope ma-enjoy nyo rin yung lugar na to as much as I did. As much as I do. Letter A, as much as I did. Since today pa lang naman, hindi pa naman bukas, as much as I do muna. Pag napanood nyo to bukas, as much as I did. Charing. Guys, maraming salamat. Oh, I'll see you again on the next one. Bye bye guys.